John 6:66. And from that time, many of his disciples went out and walked no more with him. Even ang iyang mga disciple, his own disciple, turned their back from God, from him. So kung magsulti ka nga, nakabati ka sa rejection, and it is very painful, and it is true, grabe ka painful, and magsulti ka nga, di ko masabtan sa Ginoo. Wait, wala ni mo nasabtan that even Jesus Christ was being rejected. Kaya ang realidad sa kamatuoran mga kaigsunan, sa realidad sa atong kinabuhi, mga abot ang panahon, you will fail and you will experience rejection. And if dili na to madil kini properly, it will lead, my beloved, sometimes sa depression, ag daghan nga mga mahitabo nga pwede mahitabo sa imo pag dili nimo madil it properly. So karon tan-aw na to, even Jesus Christ, he experienced rejection. Morning. Karon nga aga padayon ta sa aton nga Back to the Scripture nga program, and it's been a while nga wala ta nakapadayon sa aton nga program tungod sa mga schedule and sa kabakan. Grabe kahinay ang signal. That's why I think mga 1 month mga wala ta nakabalik sa ato nga program sa Back to the Scripture. Pero karon nga buntag, since nice ang aton nga Nel, good morning, ato nga signal, then we will continue sa ato nga program sa Back to the Scripture. Again, this is Pastor Daryl Villaruel from Kabakan Baptist Mission, and karon na ako diri sa Bethel Hospital tungod kay akong anak na hospital, nag-under sa operation karon. Right now na siya sa operating room para sa opera sa iya kamot nga nabalik. So naa sila dito karon kauban sa akong wife. And anyway, salamat kayo. Pagpadayon ta sa aton nga sa aton nga program Back to the Scripture. Again, this is Pastor Daryl Villaruel, and this morning I would like to magbasa sa pila ka mga passage sa Bible in the book of John chapter 1 verse number 11. Isa sa mga importante nga topic atong isgutan karon in the book of John chapter number 1 verse number 11. The Bible says, this is what the Bible says: when he came into his own received him not. Ikadua, in the book of Isaiah chapter number 53 verse number 3, the Bible says, si Jesus Christ gintag na that he is despised and rejected of men, a man of sorrow, according to the Bible, and acquainted with grief. The Bible says he is a man, the Bible says he was despised and rejected. Pag-abot sa New Testament, sa pag-abot niya diri sa kalibutan, it was, my beloved brethren, nagtinuod ang propesya. Kaya ang prophecy sa Bible, dili ka na magtinuod, it will come to pass. So pag-abot ni Jesus Christ in the fullness of time, pag-abot niya diri sa kalibutan, according sa Bible, he was, my beloved brethren, rejected by his people. So ang atong topic karon nga buntag, and I hope it will be a help sa inyo, overcoming rejection. Let's pray. Father, we thank you, we praise you, Lord, for this wonderful time and opportunity that we can learn from your word. Oh God, I pray you bless every one of us. Ikaw magapanalangin, Ginoo, nga maka-learn kami sa mga pulong karon. These things we pray in Jesus' name. Amen. Mga kaigsunan, atong huna-hunaon, and it is also ibutang sa aton nga huna-huna kag dawaton ng kamatuoran kag realidad sa kinabuhi that every one of us will, mga kaigsunan, experience, kung hindi karon base kagahapon, kung hindi kagahapon base karon or sa future. Ang realidad sa kinabuhi, every one of us will experience rejection. Now, ang isa sa mga painful nga experience sa mga tao ang ginatawag rejection. Tungod kay human as we are, it is our desire, and it is, my beloved brethren, ang atong tinguha kag nature to be accepted. And then mga kaigsunan, when we experience ginatawag rejection, it is isa sa mga most nga painful nga experience nga mahitabo sa ato kung mag-abot ang gitawag rejection. The reality, every one of us will deal with rejection. Now, according sa Bible, even si Jesus Christ, and one of the most nga pinaka
Makasulti na to nga best nga illustration as far as rejection is concerned, it is the Lord Jesus Christ Himself. And according sa Bible, He was rejected. Rejected, my beloved brethren, even sa pagkabata niya, no? Yung, hello pastor, pwede Bisaya? Sige, testingan nato kung Bisaya na lang ta. Bisag si Jesus Christ kung natao siya sa pasungan, He was rejected. When He was born in this world, wala pa na tao si Jesus Christ. He was rejected according to the Bible. Si Mary and Joseph, nangita sila lugar para nga manganak si Mary sa kay Jesus Christ. And according sa Bible, there was no room for them. That's why Jesus Christ was born in a manger. It is because of rejection. Because people, sa pagkatao pa lang niya, gi-reject na daan siya. Not only that, according sa Bible, He was rejected by the religious group. When He was in His ministry, He was rejected by the religious group. The Sadducees and the Pharisees, itong mga dagko nga mga sekta, kaniadto nga panahon, di mo dawat kay Jesus Christ. Di mo dawat kay Jesus sa iyang, excuse me, di mo dawat sa katudluanan ni Jesus Christ. That's why He was rejected by the religious group. Not only that, He is also rejected, mga kaigsunan, sa political world. Not only He was rejected sa relihiyon, but also gireject siya sa mga religious group. Pastor, hindi naman siguro na mahitabo sa aton karon nga i-reject ta sang relihiyon. Di ka na mga simbahan di maadto ka sa simbahan nila, simbahan makasimba ka, pag simba nimo dili ka entertain, dili ka man kamustahon. Mga membro, daghan mga simbahan nato, mga membro di kabalo mo atiman og bisita. Muna nga mga bisita na to simbahan, di na mo balik sa atong simbahan kay ano, pag-abot sa atong simbahan, wa man gani mo tapad, wa man gani mo kamusta, wa man gani mo ngutana, oy, salamat nga nagbisita ka. Kaya mga membro, ang isa sa simbahan, kanya-kanya na lang, pag-abot, mapungko, mapamati, mapauli, mapasaway. Wala ministry. Ang bisita pag-abot to, bisan Bible, wala. Wala asang membro nga magpalapit sa iya kag maghatag sang Bible. Sino man bisita ganahan magsimba dira sa simbahan nga hindi siya feel nga accepted. Mo nang kakatabo sa atong simbahan, wala ka na gani kindala nga bisita sa simbahan taong isa, ikaw pa hinungdan na damo-damo hindi magsimba. Because, my beloved brethren, sa attitude sa simbahan nato, naman akong kisa, mas maayo pang simbahan, hindi ka na lang mag-imbitar. Hindi na lang ka mo mag-imbitar kung hindi man ka mo gani, ready. Kung dili man gani mo ready mo dawat og ato mga bisita, kay mga bisita na to, di na mo balik kay ngano, wa nila nabate nga diha nga simbahan, they are accepted. So, mauna, even sa religious groups, si Jesus Christ was being rejected. Even in the mga kaigsoon political world, He is also rejected. Si Jesus Christ, He was not rejected sa politician. Hindi ko na magtudang topic kay damo naman masagasaan ang mga pastor. Pero ang realidad, mga kaigsunan, He is not in the politics. Ang politics, nagdawat sa kay Jesus Christ ato nga panahon. He was not accepted sa religious group. He was rejected, my beloved brethren, even sa government. He was rejected by His own people. He was rejected by His family. In the book of Mark, makita natin nila. He was rejected, my beloved brethren, even sa iyang mga disciples. John 6:66. And from that time, many of His disciples went out and walked no more with Him. Even ang iyang mga disciple, His own disciple turned their back from God, from Him. So kung magsulti ka nga, nakabati ka sa rejection, and it is very painful, and it is true, grabe ka painful, and magsulti ka nga, di ko masabtan sa Ginoo. Wait, wala ni mo nasabtan that even Jesus Christ was being rejected. Kaya ang realidad sa kamatuoran mga kaigsunan, sa realidad sa atong kinabuhi, mga abot ang panahon, you will fail and you will experience rejection. And if dili na to madil kini properly, it will lead, my beloved, sometimes sa depression, ag daghan nga mga mahitabo nga pwede mahitabo sa imo pag dili nimo madil it properly. So karon tan-aw na to, even Jesus Christ, He experienced rejection. What else? According sa Bible, not only Jesus Christ was being rejected, according sa Bible sa iyang mga friends, even ang iyang friend nga si Judas. Can you imagine? Hambal ni Judas, kung sino ang kisan ko, amon na. Katapusan nga bahin, ang tao nga nag-reject siya, nag-kiss pa sa iya, pamati dara, mga ano niya. Involved, kumusta?
Hindi, pamati niya, prinsipyo ni, hindi tanan nga kiss ang imo friend, may kiss o betrayal, no? Hindi tanan kiss maayo. Labi nang gikisan mo, hindi mo nobya o hindi mo asawa, hindi mo bana, lain na nga istorya. Okay, hindi tanan nga kiss mga kaigsunan, mga benepisyo, kag expression of love. Some of the kiss, my beloved brethren, expression of betrayal. Amo na. Nan. Nek. Hindi ka gid magpa-kiss, Nek, ha? Bantay ka gid. Halungan na mong pagkalalaki ni mo, Nek. No. Dapat hindi ka easy boy. Kung may magambal nga kiss sa imo, hunaon mo gid. Is it an expression of love or expression of betrayal? Even Jesus Christ naka-experience o gitawag mga kaigsunan nga gitawag nga ano tong topic na to? Rejection. Divide akong attention tong akong anak to sa hospital karon is nag-under siya sa operation karon. Pero but anyway, ang atong topic karon, balikon ko, hindi pag-remind sa inyo pero pag-remind sa ako. Atong topic karon may tungod sa rejection. Even Jesus Christ. Si Pedro, humble Pedro, Lord. Dakpon kanila. He said, Lord, over my dead body. Paksyon ko ano nila, imbis kanila madakpan. Ano natabo? Paglabo ni Pedro, gitawag ka na kaso hit and run. Paglabo niya, lagan sa dayon. Ambal niya, Lord, over my dead body. Pagkatapos mga kaigsunan, nang labo lang siya. Gibilin niya po, bago nga problema kay Jesus Christ. Pag-abot pag dito ang gidakop na si Jesus Christ, gipamangkot siya. Di ba upod ka mo duwa? Siling niya, hindi, wala ko nang kilala sa 3 times niya gidinay si Jesus Christ. Hangtod sa katapusan, gikan si Jesus Christ na tawo, hangtod sa katapusan mga kaigsunan sa iya kinabuhi. He was rejected when he died on the cross. Even the God the Father torn his back from Jesus Christ. Tungod gigipasan ni Jesus Christ ang sala sa kalibutan. That's why God said, ingon niya, my God, why thou hast forsaken me? Because even the God the Father torn his back from Jesus Christ kay dili siya makaharong sa pagtanaw nga si Jesus Christ gipasan niya ang sala sa kalibutan. Can you imagine even sa kamatayon niya, he was rejected? Sa atong pa mga kaibigan, hindi basta-basta na nga experience. And God said, as you follow me in this world, you have tribulation. People will hate you. If you follow me, people will hate you. Some people will hate you according ni Jesus. That's why gintagaan kita sang guidelines sa Ginoon. We praise God. We have the Bible that will teach us and maghatag sa ato og mga kaigsunan igo og sakto og concrete nga pamaagi on how are we going to deal with rejection. How are we going to overcome when rejection comes sa imo? Rejection comes in a many form. Rejection. Halimbawa, karon magtrabaho ka sa sa Gaisano, budlay. Sa Gaisano, dapat may ara ka nga mga pila ka units, 72 units. Dayon damo-damo pagid sila, may mga barangay clearance, mga mamuna. Pagkatapos katapusan with pleasing personality, nakapasar ka sa tanan. Pag abot sa pleasing personality, mayon ta ni si Ate Aileen Lanistusa kay pasar ni siya bisan magkadto sa Gaisano kapasar ni kayo, overqualified ni. Pero hindi tanan makapasar dira. Pag abot mo to, ma-reject ka. May kilala gani ko nga tanaw ko sa YouTube nagtrabaho nang apply siya. 4 sila nang apply sa pulis, ang 3 na dawat, siya lang wala. I think sa KFC nagsulod siya kay nang apply 30 sila, ang 29 gidawat, siya lang wala. Karon pinakadato nga tao sa China. Jack Ma mo na experience niya. Bisan siya sabto nakabati sa ginatawag, naka-experience ang ginatawag nga rejection. The reality is sometimes ang rejection, it will lead mga kaisan, it will lead nga magbilin og scars sa atong kasing-kasing. Painful nga experience. Sadto gani kabantay ko sang bata pa ko, nagtan-aw kami sang TV sa amon silingan. Di kay wala pa man uso ang TV sadto, sila lang may ara. Bukas man karon ang pirtaan, bukas pa gid ang bintana. Mga kabot kami 11, nagatan-aw kami nito. Pagkatapos, nagatan-aw kami, nag-enjoy na kami. Black and white pagid na. Ginsurado gulpi ang pirtahan, ginsurado man ang bintana, pero salamat kami buslot gamay. Pagbus, siguro ari nagtanaw kami dito kag naglili. Dayon
Ang gihimo sa katong bata dito nga, luwaan mi dito. Ako yung mata. Wag yun na ako mga kaigsoon nalimtan hangtod karon. Mo na ganigi mo na ko illustration kay wa ko na nalimtan. Nga wala kami gidawat sa ilang balay. We are rejected may mga kaigsunan. May mga panahon. Di ba mga painful nga experience nato that lead na may harta scars sa atong heart. Ano pag makita nato, nagdalagan ka, binuangan ka sa imong nga friend dito sa inyong eskwelahan, sa classroom, ginominate ka nga presidente. Pagkatapos pag binutuhay na, bisan siya nga nag-nominate, wala nagbutar sa imo. And then you will feel rejected. Pagkabot sa sergeant at arm na lang, hasta ang kamuse or king or queen, wala ka na dawat. It is a painful nga experience that will lead nga may scars sa atong within our heart. Not only it will lead scars mga kaigsunan, but it will scare us. Amo nang iban nga alam mo, nabulagan sang nobya. Na tagabutuan, kamusta ka mo da? Ikaw day. Nabulagan ka sang imong nobyo. Ano matabo sa imo? Mahadlo ka na. Plus may samad ang kasing-kasing. Ano matabo sa sunod? Hindi ka na magmahal. Kaya nga may ara ka na nga pinagdadaanan nga grabe. Ang imo kasing-kasing nga ginhatag mo buo, ginbalik sa imo, nga gikunis-kunisan. Nga buka nga kasing-kasing ang nabalik sa imo. Gugma ang imong gihatag, traidor ang gibalo sa imo. May mga mo na nga experience, gireject ka, gikambyo ka sa iban. Gikambyo ka, kay baptist ka, wala ka naka-TikTok, gikambyo ka sa tong mga TikTokers. Ha? Purting sakita ko. Gireject ka. That's why it will, nagbilin og scare, og scars. And it will lead us mga kasya nga mahadlok. Pagkatapos hindi ka na makigugma liwat. Then kung may manguyab sa imong nga lalaki, anong reaction mo? Sometimes you generalize the situation. Pag panguyab sa mga lalaki, mambal ka, na! Kamo nga mga lalaki, paris-parehas lang kamo! Nagtigulang ka na, hindi ka na gusto maghigugma liwat tungod sa experience nimo sa rejection nga wala nimo na deal properly. Amo na subong nga hindi ka na gusto maghigugma kag hindi mo na abrihan ang kasing-kasing mo kay tungod na hadlok ka na. Amo nang kinabuhi mo karon, do parya sa sagbot sa kapatagan nga gimala sa singkal sa kaudtuhon. Kag kung dili nimo tarungon pag-atiman ka ng rejection, daw unta makaigsunan kung imo na ma-overcome, maparihas na bisan pa mamala ang imo nga kinabuhi do parya sa sagbot sa kapatagan nga gimala sa singkal sa kaudtuhon, pero bas-on gyapon ini sang yamog sa sayong kabuntagon. Amo na. Kung ma-overcome nimo properly ang gitawag rejection. Kailen, no? Sakto man? Ikaw man nung wala nagipapuli ka kay wala ka gipatanaw TV. Muna. Anyway, sige na lang. May ara manggali ka mo mga experience ng pares na abi ko ako lang. Ano matabo mga kaigsunan mao ni ang nahitabo. Kung dili nato ma-deal properly ang gitawag my beloved brethren nga rejection, it will lead to depression. Don't you know that most ng mga cases sa depression kung tan-aw nato subayon based sa kanang pagtuon wala tas ang oras sa pagtuon sa research, dagan sina naghalin sa gitawag rejection. Ma-depress, ma-stress, ma-depress, damo nga tao naghikog, di ka na take the pain of rejection. But as a believer, we praise God. We have the Bible that will lead us and will teach us on how are we going to deal and overcome rejection. Intindihon mo, nasabtan sang Ginoo ang ginaagyan mo subong kay una sa tanan, he experienced such taas nga level of rejection. Unsay ginahimo naton nga mga negative nga response? Ano ginahimo naton? Because tinud lang, it comes sa meaning of form sa imong work, sa imong family, kabantay ka may ara ta nga mga may ara ta nga mga reunion, no? Pag abot naton sa reunion, nag-adto ka dito, pagkatapos ang mga pakaisa mo may mga sakyanan, mga mag-aanon sila, may mga carbout sila, kamo medyo pikado. Pag abot dito, pagkaon na hindi kamo tagaan sang pinggan. Amo na ganing iban yung mga parindita wala ga-appeal sa sa mga reunion kay iban sa ila gi-reject. Ano pa gid? Basta damo, no? Wala ka ta sang oras. Ari pa gid, anong aton nga reaction mo ni? Ang rejection is a painful experience, but it will worst, my beloved brethren, mag-worst pa kana kung dili pagsakto nga pagdeal. Kaya human as we are, we deal it differently.
Ano ginahimo na to? We avoid, number one, we avoid risk. Amo na. Pag ma-reject ka, i-avoid na nimo ang risk, hindi ka na mag-try liwat. Nang-apply kag trabaho, gidala ka pa sa imo folder, mga resume mo, arada, mga card mo, bisan barangay clearance, NBI, police clearance, kung ano-ano na lang. Ara pa pinhapay mo, nga pilit-pilit nga dugin dilapan ka baka, ginpasa mo ang imo nga mga resume, gipasa nimo dito kay nangita ka trabaho. Pag-abot dito, gi-reject ka. And it is a painful experience. And then, ang mahitabo sa imo, mag-abot, pagpuli ka dayon, nang balong ka, patay, kumusta imo nga pang-apply? Nadawat ka? Ay, parting paita. Anong himuon sa iban? To avoid, di avoid risk, hindi na sila mangita trabaho. Nan, amo na, delikado na ang response, hindi dapat amo na, no? Ikaduwa, anger and bitterness. Pag ang tao gani ma-reject mga kaigsunan, sometimes di avoid risk. Amo na nga iban. Halimbawa, hello ninang Olive. Halimbawa, i-reject sila. Pag reject sa ilang mga kaigsunan, next nila nga experience, i-avoid ang risk. Amo na kung ma-involve sila sa relationship balik, ang himuon nila, pag mabikil gani, unahan na nila break. Kaya nga, naka-experience sila sa doon, gibrikan sila. Hindi na sila gusto nga maka-experience ang same nga mistake. Amo na nga pag-abot mga kaigsunan sa relationship, grabe na ka-critical, kaglisod na kayo. Kaya nga pag makabantay siya, ay, do wala klaro na niya. Unahan ko ni ka-break. Unahan ko nito. Ang wala pa tanaon tato problema, masolve unta to. Pero because you minimize the risk, my beloved brethren, you miss some of the opportunities sa kinabuhi. Unsa pa gyud? We react kasuko. Maakig ta. Ano pa gyud? Bitterness. Ano pa gyud? Magnubo ang imong moral. Magnubo imo pagtan-aw sa imong kaugalingon, di ba? Kung i-reject ka, magnubo ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Ano pa gyud? Not only that, damo-damo ni gipang lista ko diri. Mag-less imong value, magiging hopeless. Ang tao nga ginapang reject, amo ng mga tao kung hindi nila ma-take it properly, perting disura na. Ano pa gyud? It is a painful experience. And then, you listen to this, importante ni. When you experience rejection, ang painful nga experience will follow. Pag mag-follow ka na, kag hindi mo na i-deal properly, dira mag-creep in si Satan. Pag creep in ni Satan, dira na siya maglinger sa imong nauna. Amo na, you are rejected, kay nga no, tungod kay you are not good enough. Itong imo, nga pangatag-atag sang bulak, kung mga tino-tino, mga ano patagi panghatag mo sa iya, gi-reject imo paghigugma, pangit, manggugagod, while some reason tinuod, pero mga kaigsunan, Satan will creep in and he will destroy your moral. He will destroy yung imong self-esteem. Wala ka na kumpiyansa sa imong kaugalingon dayon. Ano pa gid matabo sa imo? Si Satan maghambal sa loser, you are a loser. Useless ka. Wala kay value. Ano pa gid? Wala na ni balaka nimo. And then magiging lonely ka. Then later on, perting lisura na nimo i-recover. Maka-recover balik. Kaya nga grabe ka painful ang experience sa gitawag rejection. Ano pa gid no? You generalize it. Some, ang ginahimo nila, this is worst. Kay dili nila madawat ang rejection, pamate, hapit at tumuhuman. Kay dili nila madawat ang rejection, ang buhaton nila, they will find themselves na magiging maahimo sila na madawat sa katilingban. Tanawa sa Facebook karon. Yung mga babae dira. Pamate ka mo, ang iban sa inyo, gadinamak na ang inyo mga sanina sa Facebook. For what? So that people will accept. People will like you. Will mag-like sa imo. Nga post, amo na nga bisan pamatsyag mo daw model ka sang Avon, no? Kung ano-ano na lang yung pang suksok mo, kag picture-picturean, pa selfie mo, for what? To gain attention and to feel nga magiging accepted ka sa community. Amo na nga i-compromise mo ang moral mo, kay nga dili ka gusto sang pagbati sang rejection. That's the way some people will overcome rejection. Itaya nila ilang dignidad para para madawat sa katilingban. Na mo na paggawas-gawas dahil na sang pusod, pag do ka limpyo-limpyo sang pusod niya. Hindi man tanan nga nag-like sa imo, drabe mo namian sa imo. Bisan ako nagawali. Bisan ako nagawali kung hindi tanan nga nagatanaw da namian. No, but I don't care. Ano ginahimo sang iban? Di compromise mo na. Bisan ano-ano na lang ikuan, ano-ano na lang i-post sa Facebook.
mga karlumal-tumal nga mga pictures for what? Para nga damo mag-like hambal to sa ako amigo nga pastor, nagpicture kami ba sin ko i-post na ha. Niya okay i-post pero tandaan mo may ara ko 4,000 ka friends. Ingko okay na mas maayo. Siya sa 4,000 ka friends daw anom lang ga like siya din ang iban. Din ko na ang iban 4,000 friends niya. Ang naga-like ko no 4 lang. Pero wala siya na depress na kay nga ama kay so hindi nang purpose ang kinabuhi niya to please people. Na so sometimes people so that ma-avoid ang rejection, i-compromise ang kaugalingon nilang dignidad to be accepted in the community sa social media. Nan. Kung ano-ano na lang nang imo gina-picture da kag ipa-post. Oh. Ay, salamat mo wala na kita sa oras. Oh. Magiging mean pleasers. Para nga mahimo accepted sa katilingban even bitaw sa college na to ako kaagi man ko college paglakat nimo dun sa college ano himuon may mga grupo diri may frat may mga grupo paglakat kay ikaw lang isa sila may mga grupo ikaw wala anong himuon sa iban mag-appeal sa grupo para ano para nga may ara sila pagbati to be accepted sa community kaya nga no people as we are it is our desire to be accepted and kung dili nato na mabati then it will be a painful experience. Some violent reaction. Namdamo ang response. And that's not what God wants us to deal with rejection. How are we going to deal with rejection? According sa pulong sa Ginoo. Paano ni Jesus Christ na overcome ang rejection ngayon again? Buwas, tungkol sa atong oras, wala ata sang oras. Buwas atong ideal. According sa Bible, Pastor, paano? Is there any way na ma-overcome natin ang rejection? Yes, my friend. We have the Word of God that will give us instruction on how are we going to overcome rejection. Ugma, we will study sa kini nga padayon nga series. I hope mo manibwas. And again, thank you so much. I do not know kung pila magkaabot na mag 30 minutes. I hope mga 10 minutes lang unta pero dugay ta wala nakabalik. Again, this is Pastor Daryl Villaruel. Oy! Anyway, ang aton mga preaching parte nakalayo sa akong Facebook, parte nagig kalayo, hindi niyo na makita ang iban. So, some of the advice akong mga friends, we naghimo kita sang account sa YouTube sa under sa akong name, Back to the Scripture, page Villaruel. Tanan na to nga preaching na dito, ibutan na to. Kini nga preaching gi-preach ko na sa church, na ay full nga video ani, ibutang gyapon ako dito nga unsa ni nga sa ato dito sa YouTube channel naton. Anytime pwede nyo matanaw. Ay kung sa Facebook abi, tamudamo ko da ginapang post mga kadramahan sa kinabuhi ko ara da tibudlay kayo layo na. Hindi wala na arrange properly. Pero sa YouTube taran nga preaching nato na dito. Not only akong preaching pero preaching sa mga friends na ko mga pastor, ibutang na ko dito para sa time nga may kinahanglan ka mamati sa pulong sa Ginoo, it is available para sa inyo, Again, kung maka-visit ka mo, page Villaruel. Makita nato dito ang aton nga mga preaching Back to the Scripture. Again, this is Pastor Daryl Villaruel. Please pray for my son. Nasa karon na ako diri sa Bethel Hospital. As of now, nagawali ko. Nasa dito. That's why murag divided ako ang attention karon. Nasa dito sa operating room. And I hope nga, please pray sa success. But labaw sa tanan, please pray sa among financial. Labi na sa hospital kay basta operation sa bukog medyo mahal gid. So please pray hindi ako iprindas ang asawa ko sa Palawan. Anyway, salamat. Ang Diyos magpanalangin sa inyo. Let me pray. Before ka maglakat, let me pray for you, my friend. Father, we thank you, we praise you, Lord, for this wonderful time and opportunity nga naka-learn kami sa mga pulong. Lord, I pray you bless every one of us, especially sa among mga listeners, sa among nga mga nagatanaw, nag-follow sa Facebook na mo live. I pray, Father, for blessing. Bless our program Back to the Scripture. Lord, help us that when we experience rejection, help us, Lord, to realize that we are accepted, we are loved, you have your promise, you are there, nga di magbiya sa amo. O God, I pray you bless every one of us. Bless us all in Jesus' mighty name we pray. Amen. Again, this is Pastor Daryl Villaruel. Salamat sa follow, buwas, aton humanon ang aton nga lesson. Good morning and God bless.